Arangkada na nga po bukas, araw ng Huwebes, ang dagdag singil sa pamasahe. Mararamdaman na ng mga commuter ang epekto ng mahal na petrolyo, kabilang sa mga magtataas pasahe ang mga jeep, bus, airport taxi, pati na TNVS. Narito po ang report ni Gerard de la Peña. Approved na ng LTFRB. Simula sa Huwebes, 14 pesos na ang minimum na pasahe sa traditional jeepney. At kada kilometrong takbo, may dagdag na 20 centavos. Sa modern jeep naman, 2 pesos ang dagdag. Mula sa 15 pesos na minimum, 17 pesos na ito. Meron ding dagdag na 20 centavos sa kada kilometro. Ang mga ordinary city bus o yung mga Metro Manila bus, maliban sa mga bumabiyahe sa EDSA Busway, 2 piso ang dagdag sa minimum fare, kaya magiging 15 pesos na ito. Ang kada kilometrong takbo ay naging 2 pesos and 49 centavos. May 24 centavos sa dagdag. Kung aircon bus naman ang sasakyan mo, 18 pesos na ang minimum mula sa dating 15 pesos. Ang kada kilometrong takbo ay 2 pesos and 98 centavos na. Tataas naman ang flag down rate ng airport taxi. Mula sa kasalukuyang 75 pesos ay magiging 115 pesos na ito. Walang mababago sa kada kilometro at 2 segundong patak sa metro. Ang mga Transport Network Vehicle Service o TNVS naman, nasa 13 hanggang 44% ang dagdag sa base fare, depende sa klase ng sasakyan. May 15% increase naman sa mga P2P buses. Epektibo na ang mga bagong pasahe na ito sa Huwebes, March 19. Pero para sa ilan, kakarampot lang ang pisong taas pasahe sa jeep. Daig pa namin yung nanlilimos sa gobyerno. Mas malaki pa yung kinikita ng mga badyaw na sumasabit sa mga jeepney namin na wala namang kinukonsumo. Pakonsuelo di bobo ang ibinigay po sa transport group. Hindi po ito tulong. May tutulong po ba sa inyo yung dagdag? Malabo po. Napaka. Yung piso lang, yung gasino lang yun. Sabi naman ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, nakabase ang taas pasahe sa kanilang computation. Katunayan, 600 pesos hanggang 1,000 pesos daw ang dagdag sa kita ng mga tsuper. Ito po ang pinaka-sustainable plan para tuloy-tuloy lang po ang takbo ng ating pampublikong sasakyan. And as you note, we have not increased it more than the increase of minimum wage. Halos sinabayan lang natin yan. Bukod sa dagdag singil sa pasahe, meron pang ayudang inaasahan mula sa DSWD at ang fuel subsidy na posibleng ipamigay sa susunod na linggo. Ayon naman sa mga operator ng bus, hindi pa nakikitang stable ang presyo ng krudo, kaya baka humirit pa sila ng dagdag pasahe. Pag nag-increase ng so much, over 100 pesos, maaring we're planning to file again an increase. Handa namang makinig ang LTFRB kung magkakaroon man ng mga bagong petisyon. Sa ngayon, may nakabinbin pang petisyon para sa taas pasahe sa mga motorcycle taxi, regular taxi at UV Express. Paalala naman ng ahensya, sa oras na bumaba na ulit ang presyohan, ay agad sila mag-uutos ng provisional fare reduction. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.